ba sa punto ng buhay mo na hindi mo alam kung bibitawan mo na ba o ipaglalaban mo pa yung tao na nananatili sa buhay mo? Ito yung sinasabi ni Lord para dyan, para sa akin, na i-share ko sa inyo. Testimony ko nga pala to. Exodus 14:4, "And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them, and I will get glory over Pharaoh and all his host. And the Egyptians shall know that I am the Lord," and they did so. Kasi yung context naman ng Exodus, katulad dun sa last episode dito, pinatigas ni Lord yung puso ng Pharaoh para habulin niya yung mga Israelites, at syempre nga yung pagbagsak ng tubig yung na-experience nila. Kumbaga, dumating na ba sa punto sa buhay mo na may ganong kang klaseng experience? Ako kasi ngayon, dumating ako dito sa Baguio. Ganda pala dito sa Baguio ngayon, no? Pag bare months, presko pa rin kahit bilad na bilad ako sa araw. Alam nyo kasi, alam natin na may hustisya si Lord, God's justice. At alam din natin na may free will tayong mga tao na gawin lahat ng kung anong trip natin gawin. Hindi naman tayo pipigilan doon ng Diyos. Kaya nga 'di ba, may kasabihan na nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa. Kasi pwedeng may pag ginawa kang bagay na hindi kaya tapos bahala ka na sa consequence, di ba? Kasi tandaan nyo, kung nag-e-exist yung God's justice, malamang nag-e-exist din yung God's wrath. At dito nga sa verse na to, wala sa dalawa yun eh. Hindi yun God's justice, hindi rin yun free will. Literal na kinontrol ng Diyos na maging bato yung puso ng Pharaoh para sugurin niya pa yung mga Israelites. At tingnan niyo yung kapalit, death, as in kamatayan, ubos ang Egyptians. Unless naging isda sila. Pero imposible yun. Ganda ng Baguio. Alam niyo, ang sarap ng pagkain dito. Lalong-lalo na yung kape. Siyempre, no? Benguet beans, Baguio beans, Sagada beans, baka nga halo-halo na yung pinaglalagay dun sa kape. Sobrang... Pero alam nyo kung anong hindi masarap? Ang sakit. O yung pain. Bakit kasi ang sakit? Parang binaril ka sa puso. Kasi ganito ganito. Maraming darating sa inyong taong makakapanakit talaga sa inyo ng todong-todo. Maaaring yung taong yun minahal nyo rin ng todong-todo o kaya labis pa. Tapos ang gagawin lang sa'yo o isusukli lang sa'yo ay lolokohin ka ng paulit-ulit, sasaktan ka ng paulit-ulit, babasagin yung puso mo ng paulit-ulit. Kumbaga yung tao talagang manipulative, deceitful, sinungaling, hindi yan maiiwasan lalo na dito sa atin sa lupa. Hindi yan maiiwasan. Kahit gaano mo sila kapatawarin, bigyan ng second, third, fourth, fifth, sipin mo fifth chance, sixth, seventh chance, tapos ganun pa rin yung gagawin nila sa'yo, sasaktan ka pa rin nila. Yung tipong nasasaktan mo pa yung mga taong nagmamahal talaga sa'yo ng totoo kasi nga pinipili mong mahalin yung taong nananakit sa'yo ng paulit-ulit. Kasi pinatawad mo kasi mahal mo eh. I mean yun nga yung pinagdadaanan ko ngayon. Heartbreak, romantic relationship. Kaya puso kasi. Kaya mahirap talagang. Tapos ito alam na nga ng taong yun na nasasaktan mo na yung mga taong nagmamahal talaga sa'yo, pero wala pa rin. Hindi pa rin sila tumitigil sa panloloko, pananakit. Ang hirap pala na itong ikwento, no? Pero gets nyo naman na yung point. Lalo na kung napunta kayo sa sitwasyon na gano'n na binigay nyo yung lahat. Tapos ending, niloko lang kayo ng paulit-ulit. Pinatawad nyo, niloko ulit kayo, pinatawad nyo. Cycle. Wow! Ganda! Pero yun,
Sobrang lala na rin kasi talaga ng ginawa ng tao na to sa akin. As in, sobrang lala. Yung tipong hindi ko nga maintindihan ba't kailangan niyang gawin yun. Ang ganda. Ang ganda ng view, tapos nagkikwento ako ng challenging na story no? Napakasakit din, napakalungkot, tapos ang ganda ng... Pero yung sinabi nga sa akin ni Lord na literal din, na habang pinagdadaanan ko yan, mismong araw, ito yung sinabi niya sa akin. 1 Corinthians 14:33. For God is not a God of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. I mean, yung context kasi nito sa orderly worship ng mga churches. Pero dito kasi, maraming tao na rin naman na talagang nananampalataya rin kay Lord. Kumbaga yung mga born-again Christians ko rin na kaibigan. Yung spiritual leader ko kasi nga nung March pa talaga dapat to, kaso duwag. Hindi ko pinakinggan. Yung pinaka-point lang siguro, yung pinaka-tinuturo lang sa akin ni Lord na kapag mali talaga, mali. May mga tao siguro talagang ganun. Na, alam niyo yun, yung hindi mo talaga na sila makokorek. Ang ginawa ko lang naman talaga, nagmahal at nagpatawad, pero di ko talaga maintindihan. Anyway, yung context nga ng confusion, para sa akin naman kasi naguguluhan talaga ako ba't niya ginawa yun. Dahil naniniwala naman ako na yung taong yun, minahal talaga ako ng buong puso rin. As in, minahal. Romantically, talagang binigay niya rin naman. Ewan ko, alam ko naman na yung pinagdadaanan ko ngayon ay talagang challenge sa akin ng Lord. Kumbaga, dun nga sa Exodus, di ko lang din talaga in-expect na yung divine intervention ni Lord ay talagang paghihiwalay na din kaming dalawa, as in, hiwalay na. Parang hindi na to pwedeng mabuo pa. Parang kasing ganun eh. I mean, hindi ko alam kung anong mangyayari pa sa future, pero so far, yun na yung nangyayari sa ngayon. As in, hiwalay, as in, hindi lang kasi talaga hiwalay, talagang wala na. Parang wala na. Kumbaga gets, confusion nga. Kumbaga bakit nangyayari to? Tapos ang sakit, lungkot. Pero at the same time, Exodus nga, nilinaw naman niya na, pagsubok to ni Lord. Tapos, andun pa rin kasi talaga yung tanong na, di man talaga dapat nangyayari, pero nangyari. Pero yun nga, kapag sinabi nga rin ng mga tao sa'yo, lalo na sa mga taong nagmamahal din sa'yo, talagang may concern sa'yo na mali, pakinggan mo na sila. Yun naman yun yung tawag na peace. I mean, hindi naman siguro magkakamali yung mga taong yun, di ba? At yun nga, siguro kailangan talagang mangyari to. Yung ganda dito sa Baguio, lamig ang presko. Pero sana, kahit nga sobrang bigat ng pinagdadaanan nyo, huwag nyong kalimutang mag-devotions. Dahil ito rin naman yung oras o yung moment sa buhay nyo na talagang makakausap nyo ng taimtim si Lord. Kasi syempre, pain and suffering yung nararamdaman nyo eh. At mas dito talaga kayo rin mapapalapit lalo kay Lord. Ganda ng Baguio, no? Kaya ngayon, ang pinaka sinasabi na lang din sa akin ng Diyos ay itong Matthew 18:21-22. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Kasi, ang forgiveness, kahit gaano yan kahirap ibigay sa tao, yan yung binayaran ni Jesus Christ gamit ang dugo niya para maghimalaya tayo.